Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first card ninyo is your current energy, which is the King of Swords. What to embrace this week, we have the Ace of Wands. What to avoid, ano dapat ninyong iwasan, we have the Nine of Cups. Ano ang accomplishment ninyo this week? This is the Knight of Swords. Blessings and opportunities that might come your way will be Judgment. And obstacle ninyo is Death energy. Advice from Spirit, we have the Sun. Wow, napakaganda. Parang meron ditong roller coaster, no, of emotions and pangyayari. Queen of Cups, this is your theme for the week. So, Queen of Cups, this is a very nurturing energy, you know, very sensible energy, intuitive, very malakas ang radar, diba? You're going to be, yung intuition ninyo will be heightened at this time. Your intuition will be, tawag dito, powerful, no? Sa ngayon. So, yung current energy ninyo is the King of Swords. Siguro, ang iba sa inyo dito, Sagittarius, you are already a person of authority. Baka nasa mataas na posisyon kayo sa inyong trabaho. Pwede rin na you are a professional, no? At maaaring ikaw ay nakakatulong, no, sa maraming tao, giving your imparting your wisdom, imparting your knowledge regarding kung ano man ang expertise na meron kayo. You are sharing that with other people. Baka ikaw yung lapitin, no, ng mga tao when they need help, no, sa kung ano man ang expertise na meron kayo. Pwede rin na ang iba sa inyo dito baka baliktad ang sitwasyon. Baka kayo ngayon yung nangangailangan ng professional opinion or professional advice. Baka meron kayong plano or idea na gusto ninyong isakatuparan, but baka kailangan ninyo ng professional na perspective, no? Kaya baka kayo ang lalapit sa someone na mayroong expertise doon sa kung anumang area of life ninyo kailangan ng tulong. So, if that's what you feel like doing, or sa tingin ninyo yun talaga makakatulong sa'yo, huwag ka na kayong magdalawang isip. Go for it, okay? Sayang ng oras, sayang ng pagkakataon, diba? Kung magpapatumpik-tumpik pa kayo. Yung what to embrace ninyo na energy is Ace of Wands. So, this is really a beautiful energy. Naka-align talaga ito kay King of Swords. Kaya siguro kayo hihingi ng opinion dito kay King of Swords because there is an opportunity rito that you're going to take advantage of. At baka kailangan mo dito ng iba't ibang opinion, no? Kasi gusto mo na mas maging magaling dito yung paghawak mo or pag-navigate mo sa opportunity na to. This is something that you really love to do. This is something na may express mo yung passion mo, magagawa mo yung passion mo dito. Kaya talagang desidido ka, you know, na humingi ng tulong sa iba para mas maging successful, no, yung journey mo rito, kung ano man ito. Maaring bagong ano yan, related yan sa bagong trabaho, career, no, ganon. So, what to avoid is the Nine of Cups energy. Nine of Cups is about happiness and joy, you know, success, falling in love. This is also a time na magkakaroon kayo ng wishes, no, na mafu-fulfill. This is wish fulfillment energy, Sagittarius. Kaya mayroong mga wishes dito that are coming to fruition. But since this is in a what to avoid area in the reading, this is like a warning para sa inyo na huwag kayong paka-complacent. Okay?
do not do not ignore minor issues, no, sa relationships ninyo, sa pamilya, relationship ninyo sa person ninyo, o sa mga kaibigan, yung ganon. Kung meron kayo may nakikitang konting gusot, as much as possible, ayusin nyo agad para hindi na mag-escalate, hindi na lumala, para hindi ma-compromise yung happiness and joy ninyo. Okay? At saka, po pwede rin na ang iba sa inyo rito is going to be more focused on yourself. You know? Baka meron ditong tendency to become selfish. You know, ang iba sa inyo. Kaya, yun din ang dapat ninyong maiwasan. No? Accomplishment ninyo for the week is the Knight of Swords. Ayan. So, Knight of Swords is about change. No? Mabilis ang pagbabago. Maraming mga changes ang maaaring dumating. Mga oportunidad to change your life. To change the course of your life. No? Change various areas of life. Dynamics, etc. You know? So, yun ang pa-accomplish ninyo sa ngayon. Kasi maaaring ito rin yung mga pagbabago na gusto mong mangyari. Ito yung mga pagbabago na gusto mo din na may sa katuparan ninyo. Kaya maaaring yan talaga ay magagawa ninyo sa ngayon. You're going to take extra effort, no, to make this happen. So, which is good. Yung blessings and opportunities ninyo na maaaring dumating is the Judgment, which is really beautiful as well. Kasi kung meron man kayo rito mga kailangan pagdesisyonan, matagal na ninyong ini-ignore, matagal na ninyong hindi pinapansin, ngayon, magkakaroon na kayo ng time para gawin yan. Ngayon, you will be realizing na it's about time na to face it squarely kung ano man yung mga dapat ninyong asikasuhin, dapat ninyong solusyonan. No? May mga self-discovery kayo rito, self-realizations, na maaaring yan ang makakatulong din sa inyo para mabuksan ang isip ninyo, mabuksan ang mga mata ninyo, 'di ba? Na i-improve, baguhin, no, ang inyong sitwasyon. So, yung mga decisions na yan, nagagawin din ninyo, make sure na pag-isipan mabuti before you jump into a conclusion. Okay? Para hindi ninyo ito pagsisihan. So, yung obstacle ninyo is death energy. Death energy is transformation. This is ending and beginning energy. Meron dito mga tatapusin kayo. Maraming pagbabago, 'di ba? Meron kayong mga tatapusin. Meron kayong mga puputuling connection sa mga tao, bagay or situation dito, no? Pero medyo mahihirapan nga lang kayo. You are going to be very excited about this change kasi mabilisan ninyo itong magagawa. Pero medyo may challenge lang sa inyo. Maaaring may mga pagbabago dito na gagawin kayo na parang mabigat sa loob ninyo. 'Di ba? Kasi maaaring, 'di ba, kunyari trabaho, 'di ba? Kunyari magbabago kayo ng trabaho, mag-shift kayo ng career. 'Di ba? Gusto ninyong babaguhin ninyo 'yan. You're going to be able to change jobs. Pero may konting kurot sa puso ninyo. Kasi, syempre, kung matagal na kayo dyan, nag-develop na kayo dyan ng rapport, friendship, no, closeness with your coworkers. Tapos siguro na-attach na din kayo sa trabaho ninyo. But, maybe this is the right time for you to change your job, to change career, diba? Kung maaaring merong mas maganda pa dyan, mas mabuti pa, mas beneficial for you. So, syempre, mas iisipin mo yung progress, yung pag-prosper ninyo, 'di ba? Kaya, yun lang. Hindi naman to major, no? Hindi ito major obstacle. But, may konting lang, may mga konting kurot lang sa puso, no? Mararamdaman kayo. Minsan, parang makakapag-isip kayo na wag na lang kaya, pero itutuloy nyo pa rin. So, ang advice sa inyo ng Spirit is the Sun. Napakaganda kasi the sun is going to shed its light, no, sa buhay ninyo and in your entire life. Magbabago talaga ang buhay ninyo for the better kasi si the sun energy is bringing forth
massive change, pero this is positive change. So, maraming mababago. There is a rebirth, no? Parang merong overhaul na mangyayari sa buhay ng iba sa inyo rito. And maganda kasi this is positive. Magiging maganda, maayos, no? Mas magiging mas masaya kayo rito. You're going to be successful, no? Sa gagawin mong pagbabagong ito. At meron din kayong mga successes, no? Financial success, material success, success sa relationship. Yung mga ganun. Success in any form, no? May come your way. Final message ninyo, make a decision. Ayan. You are going to make a decision with the judgment. Haharapin mo na to. No? Magkakaroon ka ng realization dito na it's about time na for you to make a decision. Pero yun nga lang, no? When you make a decision, make sure na pag-aralan at pag-isipan mong mabuti. Huwag kang tatalon sa kung ano lang yung naisip mo nang gawin, yun na yun, no? Hindi. Kailangan mong pag-isipan mabuti. Because whatever the decision na gagawin mo sa ngayon, it's going to have a long-term impact in your life. Kaya kailangan maging maingat kayo. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.